Hello guys, hello Scorpio. Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate Scorpio. Tingnan natin kung anong mensahe na gustong ipahiwatig sa'yo. So, Scorpio, this is a final full moon reading. So, tingnan natin for 2024. Number 33, nasa tamang direction ka, Scorpio. So, kung ano man itong plano mo na gawin, hindi gawin, nasa tamang direction ka. Okay? Fight for your dreams, fight for your right. Gawin mo ang lahat. Okay? And nakikita ko sa'yo dito na magkakaroon ng balance yung buhay mo. So, yung blessing na makatatanggap mo ngayon is yung may aalis mo yung sarili mo sa mga toxic na environment, toxic na tao, toxic na trabaho, toxic na kontrata. So, nakikita ko sa'yo dito na mababalanse mo yung takbo ng buhay mo dito. Okay. Okay, next card natin is reverse na self-love. So, yun lang. Ang self-love na to na reverse, sinasabi sa'yo, Scorpio, na kailangan mong alagaan yung sarili mo. Okay? Kasi parang, ang sinasabi dyan, masyado kang nakafocus sa ibang tao, sa needs ng mga tao sa paligid mo, sa wants nila, sa mga, parang ang dami-dami mong mga pinapasa na obligations, duties, responsibilities, na hindi naman para sa'yo. So, dito sinasabi sa'yo na unahin mong mahalin yung sarili mo. Kailangan mo ng care and protection sa sarili mo. Take care of your health, emotional, psychological, mental, and lalo na sa financial. Okay? Okay, Scorpio. Okay, first card natin is Tube Spring. Nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, na isang future ang naghihintay. Magandang future. Maliwanag, bright future ang posibleng mamamanifest mo through hard work and creativity. Same with the Pisces. Yung pagiging masipag mo, yung pagiging dedicated mo sa trabaho, sa negosyo, or sa relationship, hindi yan masasayang. So, lahat ng sacrifices mo ay posibleng ibalik sa'yo ng ating universe in 10 times. So, nakikita ko maraming partnership, collaborations, or any connection ang posibleng matagpuan mo. Okay? Bago matapos yung taon or pwedeng 2025. So, balance. Nakikita ko siya dito, may mag-o-offer ng kasal, may new relationship, mayroong magkakarelasyon na magkakabalikan, okay, like mga exes. Meron ditong relationship na mag-heal, like family, friends, parang ganun. So, mayroong mga reconciliation tayo ditong nakikita. Okay, Five of Winter. Itong Five of Winter, nakikita ko sa'yo dito na isang decision making ang gagawin mo. Dala ng full moon to, so mag-walk away ka from dishonest or mga fake association, partnership, parang ganun. So, marirealize mo dito na mas okay pang maging alone as long as happy ka or fulfilled ka, parang ganun. And ang significant numbers mo is 2255, okay? 2255. So, trust, magtiwala ka, Scorpio, na may rason ng lahat. So, everything parang magic lang yan, okay? So, trust, have faith. There is a reason for everything that happens, okay? So, same with this one. Sinasabi sa'yo dito na alisin mo ang sarili mo sa mga tao, sa sitwasyon na alam mo na hindi maganda para sa'yo, okay? So, ibig sabihin, alisin mo yung sarili mo sa mga toxicity, okay? So, ibig sabihin, kung may mga relationship, partnership, trabaho, sa environment, may habits na alam mong hindi maganda para sa'yo, make sure na alisin mo yung sarili mo dyan. Okay? Etong 2255 or 5522, nakikita natin na yung message ng angels sa'yo dyan is financial abundance, prosperity, and success. So, kung palagi mong nakikita yung numbers na yan, ibig sabihin, since may number 33 ka dito, it's a sign na you're on the right path towards financial fulfillment. So, yun. So, ganun talaga. May kailangan tayong alisin para makuha natin kung ano yung gusto natin.
So, it's a confirmation na makukuha mo. And i-welcome mo yung mga financial abundance or fulfillment at parating sa'yo. Kasi, ito yung deserve mo na blessing. So, yun, it's manifestation of dreams. So, nakikita ko na sobrang positive, sobrang tiwala mo sa sarili mo. And dito, yung faith mo, 'di ba? Yung faith mo, siya yung posibleng makakatulong sa iyo para mag-improve yung buhay mo, okay? So, maraming masasayang pagbabago ang posibleng darating sa iyo na pwedeng makatulong sa iyo para makalimutan mo yung mga challenging moments na nangyari sa nakaraan, okay? So, nakikita ko sa'yo dito na after mong alisin yung mga tao, sitwasyon, environment na hindi na para sa'yo, makakatagpo ka ng peace and harmony. Okay? So, nakikita ko rin sa'yo, marami kang information, maraming balita, chat, call, messages, ang posibleng matanggap mo. Okay? Matatanggap mo siya na pwede yung makatulong sa'yo, lalo na kung may pinagdadaanan kang pagsubok. Okay? And speaking the truth with kindness. So, nakikita ko share dito na may acceptance. May kailangan kang tanggapin. May kailangan kang gawin. Okay? Ten of Bottom, dito sinasabi na isang napaka-importanting hakbang ang gagawin mo para ma-ensure yung financial security ng anak mo or pwedeng ng loved ones mo. So, nakikita ko yung investment or planong pagpatayo ng bahay, pag-save ng money. So, nakikita ko yung focus mo dito is tungkol sa family. Okay? So, next natin is 8 of Autumn. Dito sinasabi na before ka gumawa ng aksyon, before ka mag-invest, or before ka pumasok sa isang business, or sa kung saan pa man, make sure na i-research mo muna. Okay? So, nakikita ko yung iba magbabalik eskwela, magsiseminar, or pwedeng yung iba, mayroon silang minamanifest na long-term projects, or long-term jobs, or long-term contracts. Okay. So, next is Queen of Autumn. So, nakikita ko siya dito na sinasabi sa'yo, Scorpio, na kailangan mong maging practical sa mga pagbabago na gusto mong gawin. Huwag kang talon ng talon sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka papunta. Okay? So, sinasabi sa'yo dito na makakatagpo ka ng isang tao, is either in a relationship or partnership sa work, na generous siya, gracious, na posibleng tutulungan ka niya, para makamit mo yung mga pinapangarap mo. So, nakikita ko na may isang adventure, bagong adventure na papasukin ka. Pwede yung iba, pupunta ng ibang bansa this year, 2025, or yung iba, lilipat ng bahay. Okay? If in case kailangan mo ng tulong, emotional or financial, reach out assistance. Okay? Huwag magre-resign this year bago dumating yung 2025 and then bago matapos yung 2024. Okay? Kung may mga challenges ka sa pera, huwag kang matakot. Okay? Mag-focus ka sa solusyon. Hayaan mo yung problema na yan na mangyari. Or hayaan mo yung problema na yan ng problema. Okay? Mag-focus ka doon sa solusyon. If kailangan mo ng advices, money, emotional, maghanap ka ng mga professional. So, kita ko sa'yo dito, resonated yung energy mo sa Pisces. And last card natin is, yun, if single ka or in a relationship, be careful lang kasi posibleng ma-in love ka, posibleng kikiligin ka sa isang tao na makikilala mo pa lang. Okay? Stay grounded. Kasi pwedeng temptation, you shock if ever na may asawa ka or live-in partner or girlfriend, boyfriend. But if you're single, nasa tamang direction ka dito. Okay? So, thank you guys. Bye!